Ngayong hapon mga boss. Ayun. Nagbabiyahe tayo ngayon. Tapos naalala ko tuloy itong problema natin sa Pilipinas. Naalala ko kung habang nagbabiyahe ako, nakita ko dito sa Davao na parang ang gulo-gulo na tignan. Hindi ko na maisip kung bakit nagkaganito itong Davao. Parang magulo tignan. Parang lahat ng kanto may pulis. Ang masakit pa dito ay nakaswat. Ayan o, pulis. Nakaswat, SWAT uniform. Kaso walang mga ningtag. Yung mga sasakyan nila walang plate number. Yun o, mga walang plate number. Parang may terorista. Parang ang gulo-gulo tignan. Kung magnenegosyo ka, kung yan ang makita mo, parang magdadalawang isip ka talaga na mag-invest dito sa Davao. Pwede naman ang ganyan. Pulis na lang sana yung nilagay nila. Yung pulis na may friendly uniform. Ibig sabihin ko ng friendly uniform, yung naka-blue lang. Blue ba tawag ko? Yung mga regular na uniform ng pulis. Hindi yung naka full battle gear, ang lalaki ng mga armas, ang haba, tapos naka-mask pa dito. Tapos yung naka-helmet pa na, anong tawag doon? Parang susulong talaga ng kuwan, gira. Hindi magandang tignan eh, nasa siyudad tayo. Hindi magandang tignan, parang may inabangan plaging turista. Naalala ko tuloy yung mga video doon sa Africa, South Africa, yun. Zimbabwe ata yun. Yung mga sundalo doon mga pulis doon ang haba ng mga armas. Yun yung naalala ko eh. Bakit nangyari ito? Peaceful naman ang lugar namin dito sa Davao. Wala naman akong nakitang problema, patayan, wala naman, rape, wala. Droga, ang kunti lang ang droga rito. May magdroga man dito. Kuwan lang. Wala na nga masyado akong narinig na droga rito. Ang peaceful ng Davao eh. Bakit din na nagkaganito? Tapos simula na nung dating PNP chief pa dito, hindi naman to ganito kalala. Simula nung dinumulish yung 36 bata yun, correct me if I'm wrong, pero 36 ata yun. Simula nun, pinalitan ng kung saan galing mga pulis Manila ba yun, hindi ko alam kung pulis Manila o saan galing pulis, pinalitan. Hindi naman normal na gawain yan ng mga isang pulis na palitan mo ng biglaan ng ganyan. Pwede mong palitan ng ganyan ng bultuhan, biglaan na ganun karami kung may anomalya talagang ginagawa. Yung datos dito sa Davao eh, number 2 CP to eh. Number 2 ba ata yun? Hindi ko makakuha. Number 2 CP to sa buong Asia. Tapos ganyanin mo mga pulis, dating pulis dito. Hindi talaga pangbababoy na to eh. Pangbababoy na to sa Davao. Bakit may mga pulis na naman eh. May batter. Parang ang hirap isipin. Isip ko tuloy baka may martial law na. Parang martial law yung galawan nila eh. Bakit ganun? Bakit ginagawa nilang magulo ang Davao? Halimbawa, so si PNP si Torres, PNP Chief Torres, sinabi niya na piki daw hindi daw peaceful ang Davao dahil dinadaya daw ng mga report. Ano ang purpose niya? Bakit sabihin niya yan? Kung dinadaya ang report, hindi ba yan mababalita sa kwan? Sa mga news?
mga patayan dito. Halos ang balita dito. Wala. Ano lang yung mga away-away sa lupa. Ano mga balita dito? Ano mga krimen dito? Tapos pipilit mo pa talagang maraming krimen. Tinagaya lang yung datos. Ano nangyari? Nangyari sa bansa natin, mga boss? Hirap lang, hirap. Okay lang sana kung hindi ako taga Davao, pero kami talaga dito ang unang napiktuhan sa mga awayan na ganyan, awayang pang politika. Taga Davao talaga napiktuhan. Mula ang unang napiktuhan yung taga Davao. Dahil taga Davao kasi ang mga Duterte. Halata talaga na namumulitika lang talaga sila. Pilit nilang pabagsakin ng mga Duterte para mawala sa Davao. Plano sa balak siguro nilang palitan. Siguro ang ipapalit nila yung mga Nograles. Pero hindi mo mabubula ang mga tao dito sa Davao Nakatatak na sa mga Davao yung mga Duterte. Pero wala naman kasing ginagawang masama ang mga Duterte dito sa Davao. Hindi perfecto yung kuha nila, gobyerno, pero majority pa rin yung nasa mabuti. Gaya ng Manila, worst city. Manila, worst city. Bakit hindi sila nag-focus dun? Sa pinaka-worst city sa Pilipinas, Manila. Bakit hindi sila mag-focus dun? Bakit dito sa Davao? Dahil ba kay Kibuloy? Anong kinalaman na Kibuloy sa the peaceful sa Davao? Hirap talaga intindihin ng gobyerno. Peaceful dito. Yung tingnan mo yung traffic. Yung traffic flowing lang. Walang hindi katulad sa Manila na bumper to bumper talaga. Hindi solusyonan yung traffic doon. Walang basura. Yung Davao, ang linis. Hindi kang makitang basura. Hindi mabaho yung mga kanal. Ang linis ng tubig na dumadaloy sa kanal. Peaceful. Nasa tamang kuwan. Yung mga kotse, nasa tamang parkingan. Bakit pinipilit nilang sirain ang Davao? Hindi ko maintindihan. Bakit pilit nilang sisirain? Dahil ba mga Duterte taga Davao? Bakit sirain nilang Davao? Kung galit sila sa Duterte, bakit nilalamay nilang taga Davao? Hindi pa nila binigyan ng pundo. Yung congressman dito, hindi pa binigyan ng pundo. Kakahiya naman doon sa mga kongresista natin. Kahiya naman sa mga taga Davao. Serbisyuhan nyo yung mga tao, hindi yung pamumulitika. Dahil ang mga tao ang bumuto sa inyo, hindi kung sinong nagmamando sa inyo. Mga pulis naman, wala nyo lang gaya ng sabi ni Baste, Duterte, mayor namin dito, mayor ng Davao. Gawin nyo lang ng tama, wala namang problema. Gawin nyo lang ang tama na naayon sa batas. Huwag kayong gagawa na labag sa batas. Kung tamang utos, sundin nyo. Kung mali ang utos, huwag nang sundin. Bakit isundin yung mga maling utos? Ganyan lang kasimple yung sabi ni Duterte, ni Basti. Wala naman siyang problema Binabastos siya Nagpapalit ng PNP chief sa Davao. Hindi man lang sinabihan kung sinong gusto niyang ipalit. Pero nakakabastos Hirap talaga, hirap pag namumulitik ka.
minsan nga na sabi ng taga Davao rin doon na bangagnisyo na. Nagiging bangagnisyo na daw itong gobyerno natin. Hindi mo naman masisisi yung mga tao na yung tawag nilang bangagnisyo. Hindi mo maintindihan lang takbo eh. Pulis wala sa hulog. Si Marvel pinapakialaman yung security ni BP Sara. Bakit na hindi nila gawin yung tama? Grabe na ang pamumulitika ngayon sa gobyerno ngayon. Peaceful dito sa Davao. Tingnan mo ang takbo ko. Swapi lang yung takbo ko. Hindi ka na stuck sa traffic. Ang dami sasakyan din dito sa Davao. Oo nga, malaki itong Manila. Malaki itong Davao. Isa Manila, ang maluwag yung Davao. Pero hindi ibig sabihin na dahil traffic dyan sa Manila, dali namang solusyonan yung traffic kung hindi corrupt yung mga gobyerno dyan. Kaya naman siguro solusyonan lang. Solusyonan yung problema sa traffic dyan. Pero ni traffic nga, hindi nila masosolusyonan. Pinapakilaman pa nila ng Davao. Ang ganda ng Davao. Maglakad ka dito sa Davao, kahit ating gabi, wala talagang makikialam sa'yo dito. Safety ka dito eh. Walang hold upper. Hindi ka makakabalita dito na may nang hold up dito sa Davao. Sa ibang region siguro mayroon. Pero dito sa Davao wala akong nabalitaan na may nang hold up dito mismo sa Davao. Sa panahon mula nang maupo si Duterte. Kung may nang-hold up man, siguro hindi ko nabalitaan, hindi ko nakita sa news, pero well, parang isolated case. Gaya ng Maynila o ibang kuwan na grabe na, diba? Ayun o. So yun lang muna mga boss. Magandang hapon at magpo-focus muna ako sa pagdadrive dahil sa highway na to. Medyo malakas na yung mga takbuhan nito. So yun lang muna mga boss. Salamat at magandang hapon.